Lagi mainit ang usapan sa marriage. At yan ay napapag-usapan hanggang sa ating Congress. Maraming taon na lumipas, pinag-aralan na ng maraming scientists, philosopher, ang marriage. So nagtataka sila, bakit pa hindi magkasundo ang male and female? Bakit pa mataas na statistics ng broken relationships? So nakakita sila ng sagot sa kanilang pag-aaral. Ang number one need pala ng kababaihan ay love. Ang number one need pala ng mga kalalakihan ay respect. Pag alam mo yan, may apply mo. Pag hindi mo alam, hindi mo magagawa. Hindi mo mapapractice. Bakit? Kasi hindi mo alam eh. Pag naiintindihan mo yung asawa mo, na love pala ang kailangan niya, ibig sabihin, kailangan niya lagi ng atensyon. Ibig sabihin, love ang kailangan ng babae, kailangan lagi niya ng affection, ng security, ng protection. Bawal silang paiyakin, bawal silang maguto, bawal silang mahirapan sa mga bagay-bagay. Ganun nga yung expectation nila sa lalaki. The moment na pumasok sila sa marriage, they expect the man to give them protection, sustenance, nourishment, all of them, all of the above. Ina-expect ng mga kababaihan yan sa mga kalalakihan. So kapag hindi po yan alam ng lalaki nag-asawa, dun pala problema na. Bakit? Because you cannot do the things that you don't know. So hindi mo tatanggap ng babae yung ina-expect niya. Package nga yan eh, di ba? Package deal. Kaya mo tinanggap yung alok ni Joseph, may package deal siya, dala-dala. Ano yun? Kahit hindi ko kayo tinanong, alam ko yun. Diba? Hindi mo siya papahiyak eh, hindi mo siya papahirapan. Lagi siyang busog, lagi siyang tatawa. Oh. Everything. Alam niyo ba, yung binasa nating readings kanina, hinugot yung babae sa katawan ng lalaki para daw maintindihan mo, husbands, fathers, na yung babaeng pinili mo, inangkin mo, yan ay galing sa katawan mo, galing sa desisyon mo. Hindi nila yung desisyon. Pumayag lang kasi napaniwala mo. Diba? Na-convince mo. Sa ibang salita, nabola mo. Tinanggap. Diba? So, dahil ikaw ang nag-desisyon niya, lahat ng kailangan niya, pananagutan mo. Huwag muna natin pag-usapan ng equality, mamaya na. Because we are referring to the design of marriage. Kasi pag pinasok niya equality, talagang maguguluhan kayo. Mamaya sasabihin ko yung equality na yan. So, nararamdaman ng babae yun. Pumayag siya sa'yo, because pinurso mo, dahil hindi naman sila nagpupurso ng lalaki. Hindi yung nature ng babae na maghabol ng lalaki. Kaya pag pumasok yan sa marriage, ramdam nila, uy, aalagaan ako nito. Uy, puproteksyonan ako nito. Uy, bibigyan nila ng kailangan ko. Kaya yung feeling nila na ang pera nila ay pera din nila at ang pera mo ay pera din niya, yung feeling nila na yan, hindi nila invento yan. That is a natural template sa katauhan ng bawat babae na nag-aasawa. Kaya huwag kayong magre-reklamo, mga sir, mga ma'am. Okay? Nature nila eh. Nature nila yun eh. Bakit? Nag-asawa eh. Hindi naman nila maramdaman yan pag single sila. Okay? So yun ang isang kailangan maintindihan ng bawat lalaki. Dahil ikaw yung nagsimula ng marriage, sa'yo nagsimula, nag-umpisa, ikaw po, husband, father, yung manager ng institusyon. Sa'yo pinagkatiwala ng Diyos yan. Dahil nung nilagay ng Diyos yung lalaki sa garden, sabi niya, work and take care of it. Genesis 2:15. Work in Hebrew means vision. Isa sa ina-expect na kababaihan, yung lalaki may vision, may pangarap. Kaya iniiwanan niya yung mga lalaki walang direksyon eh. Patambay-tambay, pasugal-sugal, hindi niyo feel yung maging asawa, di ba? Bakit? Because deep inside your hearts, you seek a man na merong direksyon sa buhay. Dahil yun ang tinanim ng Diyos sa lalaki bago niya binigyan yung babae.
Kaya pag walang naramdaman gano'n, yung lalaki, hindi pa ready yan. Huwag niyo muna pilitin mag-asawa, porque may edad na, porque 30 na, uy, mag-asawa ka na. Huwag niyo pilitin mag-asawa. Hindi pa nakikita yung vision niya, yung kanyang goal sa buhay. Dahil pag yan, binigyan mo kagad ng asawa, ng babae, paglalaroan niya yung babae. Hindi alam ng babae, saan pupunta yung ating pagsasama? Saan pupunta yung ating marriage? Okay? Tigilan na natin yung kultura, pinipilit natin mag-asawa because tumatanda na siya. Hindi po ganun ang sukatan ng Diyos sa pag-aasawa. Ang vision needs goal, pangarap. Kaya mawalan kayo ng gana kapag walang pangarap yung husband at ang pangasawa niyo. At itong kagandahan ng gawa ng Diyos. Pupunta na tayo sa equality. Before nilagay ng Diyos yung lalaki sa Garden of Eden, kinausap niya yung dalawang yun. Pareho yan powerful. Pareho yan may authority to dominate natural resources, not to dominate another human being. So sabi niya, let us make man according to our own image. Silang dalawa yun. Kaya pag wala direksyon ang lalaki, ang babae magte-take over. Siya ang gagawa ng direksyon sa pamilya. Siya ang gagawa ng goal. Siya hindi diskarte. And you will never like it. Hindi magugustuhan ng lalaki na pinapatakbo ng babae ang inyong buhay. Hindi kayo matutuwa. Bakit? Because yung vision nawawala. So, para maintindihan natin ang marriage, na hindi rin naiintindihan ng mga bugatong nakausap ko, sabi nila, there are no hard and fast rules in marriage. Wedding, pinag-aralan ko, family code, article 1, marriage is a special contract of a male and female. Ano sabi? Not subject to stipulations. Pag sinabing stipulations, yan po yung inyong terms and conditions na gusto nyo bitbitin sa pagsasama nyo. Ano yun? Bisyo. Ano ba yung bisyo? Pagpapasaya sa sarili. Kailan ginagawa pagpapasaya sa sarili? Nung ikaw ay single. Nung ikaw ay single pa. Ang dami mong taon para pasayahin ang sarili mo. Pero pag nag-asawa ka na, sino na pasasayahin mo? Sino na? Joseph. Siya na. Pag nag-asawa ka na, sino na pasasayahin mo? Violet? Siya na. Kaya wala nang babalik ang party girls. Wala nang babalik ang mga bisyo. Yun yung hindi pwede ipasok ka sa marriage, bawal na. Wala lang kasi criminal liability, kaya akala natin, okay lang, pero hindi okay sa asawa mo. Hindi okay sa asawa mo na uuwi kang lasing. Hindi okay sa asawa mo na ikaw ay laging naninigarilyo, umiinom ng bababae. Hindi po yan magugustuhan ng asawa niyo. Dahil pagpapasaya sa sarili yan. Tapos ka na dyan. So yan, hindi natin naiintindihan. Testing ko kayo. Sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Oh, you see? Hindi natin naiintindihan masyadong marriage. Sabi pa ng mga scientists, ang marriage is from the word gem. Gem, precious stones. Paano ba pinupure? Paano ginagawang pure ang isang precious gem? Gold, silver, diamond, paano yung ginagawang pure? Eh, inaalis yung impurities, kalat-kalat yan eh. Hanggang sa pinagsama-sama na, iinitin, no? Yung pag-init na yan, yun yung argumento, yun yung mga discussion, yung mga pagtatalo nyo, pinag-iinit. Pag sumuko ka dyan, never kayo magiging isa. Never kayo magiging pure. Never kayo magiging valuable. Because kinokontra nyo. Hindi kayo magiging isa. The goal is to be one. Ano yung one? One heart, one soul. Kasama yun sa mga sinumpaan ninyo pag kayo ay kinasal. Maging isa saan? Isang desisyon. Kinokonsulta din yung asawa. Hindi porke mas educated ka, ikaw lang yung alam mong magaling. Hindi. Kahit na inferior sa'yo, feeling mo inferior sa'yo asawa mo, lalo na yung babae, hindi inferior yan. Pantay kayong ginawa. Parehong may power. Para yumaman. Parehong may pagiging smart. Hindi lang siguro nakikita ng husband yun kapag ang feeling niya mas superior siya. Which is wrong.
Ang tawag nga sa kanila, binigay ng Diyos ang title sa kanila ay helper. Hindi labandera, hindi taga-utos, taga-laba, etc. O taga-luto. Helper in Hebrew means ezer. Ezer, which means takbuhan ng lalaki sa oras na pangailangan. Siya yun. Yung mga bagay na hindi mo kaya i-solve, siya yun. Yung mga bagay na hindi mo kaya i-solve, asawa niyo makapasagot. Meron niyang smartness within. So, perfect marriage means, yung salitang perfect, alignment. Alignment to the design of the marriage. Because bawat produkto may design. Pag hindi mo sinunod yung design, hindi perfecto. No? Hindi perfect. The difference natin sa animals, we can decide not to follow the design. That's the difference. Kaya minsan tayo ay nagmamalfunction. Yung relationship, yung pagsasama, stressful. Bakit? Mas gusto mo sundin yung paniniwala ko about marriage. Hindi yung design ang inaalam mo. Kaya subukan yung i-disrespect yung asawa ng lalaki. Mag-shopping kayo, mag-shopping, huwag kaya sabihin yung pera niya yun. Subukan nyo silang i-disrespect. Hindi ka kakausapin niya. Issue din sa kanila yun. Yung pag-shopping nyo. Because deep inside, pag yan ang nag-asawa, yan, alam nyo, may nature na lumalabas. Anong nature? Yung pagiging organized sa mga bagay. Pagiging matipid. Because ramdam niya, siya ay provider. Oh. Kaya pag hindi niyo pa napapansin yan, something is still wrong in your relationship. Talagang may stress kayo sa inyong pagsasama. Because the product is not working. Kaya kung meron pang isang bagay na magpapasaya sa atin daw, ayon sa pag-aaral, kung meron man na magiging productive tayo, citizen, father or husband or wife, kung meron man daw magiging magpapasaya sa atin, yun daw yung marriage. Kaya nga kung lahat ng tahanan, maayos ang marriage, maayos ang pagsasama, ang ganda ng community, walang social ills, walang batang lalabas dyan para mangalapit sa yung naguguto. Walang social ills. Kung bawat pamilya ay nagagamit ng tama yung design ng marriage, ina-apply. So dahil affection, love yung kailangan nila, ano kailangan gawin, sir? Maging malambing. Ang dami kong husband nakausap sa counseling, sir, hindi ako malambing eh. Hindi mag-a-adjust ang marriage sa'yo. Ikaw ang mag-a-adjust. Kailangan mo maging malambing sa asawa mo. Bawal din sa kanila maging harsh. Sabi niya po sa Pablo, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Because, sabi ng science, they are emotionally created. Sabi din ng science, respect and submit to your husband. Bakit? Kasi they are created to be logical. Magagalit talaga yan pag ininsulto mo. Pag sinabihan mo, tamad-tamad ka naman, or mas malaki pa ang kita mo sa'yo, subukan yung ganun din ng asawa mo. Tinan mo kung matuwa sa yan, hindi ka kakausapin niya. Hanggang isang araw, nasa CR, maririnig mo na lang yan kumakanta. Bakit gayon ka na? O, pag narinig mo na kumakanta yung husband mo ng ganun, mabahala ka na. Okay? Katukin mo na yung pintuan. So the goal is to be one. Maging perfect stone. Maging pure. Because pag naging pure na kayo, you become valuable. A valuable human beings. Na hindi kaya itumba ng kahit sino. Hindi kaya tuksuhin. Hindi kaya pulahin, hindi naman. Hindi ka gawin ng asawa ko yan. Dapat dumating kayo sa point na gano'n. Dapat maging isa. And finally, sabi ni Einstein, marriage is a race. Sabi niya, marriage is a race, but it will be an enjoyable journey. May requirements ang binigay if you have one spirit. Because ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang espiritu. Ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang ulo, which is you, the husband. Pag hindi ka nag-take the lead as the leader in the home, she will take over because she also has leadership ability. And you will never like it, Joseph. Take the lead. Bigyan mo ng chance na mag-lead. Ha?
Bigyan mo ng chance na magdesisyon after consultation sa iyo. Ha? Don't decide mag-isa. Huwag i-surprise ang asawa. Okay? Pag-usapan before making any decision. Yeah, so, the goal is habang tumatagal kayo, nawawala na yung mga pangit na ugali, nawawala na yung mga pagiging maldita, nawawala na yung mga bisyo, until maramdaman ninyo, hindi na kayo nagtatalo. Puro na lang saya, puro na lang ligaya yung araw-araw ninyong pagsasama. Yung mga hindi pa nakatry, itry nyo, subukan nyo try nyo po. So, may isang pamang song na gustong iparinig sa inyo. Ano ang song? I wanna make you smile. Kapatid mo lagi sa kanya. Whenever you're sad, carry around in your arthritis is bad. And all I wanna do... Sa'yo rin, Joseph. Relax. Yun. That's the goal. Grow old with you. Walang iwanan. Ha? Sabay. Tatanda. Kaya alisin na yung mga bisyo. Ha? Nakasaya. Para magtagal ang buhay ninyong dalawa. So, yan po yung mensahe gusto namin parating sa inyo. Ha? Para sa susunod na kontin kayo ng kasal. Father, perfect marriage. Niniwala ko dyan. Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Hindi ka niniwala eh. Effort gagawin mo. It all starts here. It all starts here. Mentality. Let both of you enjoy your partnership together. That's the greatest blessing na binigay ng Diyos sa human being. Do it right, and you will never get lost together. Lalago ang buhay ninyong dalawa. Sigurado yan. So, lastly, maglalambing lang po kami sa inyo. Kami po ay mayroong foundation. Bisa hindi pala ng Diyos Foundation. Ano po ang goal namin? Reduce poverty. Yung mga magulang, tinuturuan namin ng responsible parenting. Advanced level, hindi yung basic, para makapag-produce sila ng functional children in the society. Because kahit anong gawin natin, apektado tayo ng mga dysfunctional children. Pwede tayo maging victim. So, to help the government reduce that, yan po ang aming ginagawa. Siyempre, kailangan namin ng pondo, ng funding, para mapagpatuloy po yan. Iikot mo yung basket sa inyong maya-maya, kahit magkano po ayaw sa inyong puso, ayaw sa inyong kakayahan, para lang po meron kaming budget to continue that advocacy. Maraming po salamat muli sa inyong pakikinig, and congratulations again to Joseph and Biden. We will now proceed to the marriage rites. Bride and groom, please stand.